tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang pinatawad lang ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang maging lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin na niya noong panguna. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagtutulot ng kaligtasan. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatat ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang sinabi ni Jesus sa 12, hindi lang disipulo ang kausap niya. Ang kausap niya ay ang 12 apostol. Father, anong pinagkaiba? Pagka po sinabi niyong disipulo, yan po yung mga tagasunod ni Kristo. Sila yung nasa paanan ni Jesus at nakikinig ng mabuting balita. Ang tawag sa kanila, disipulo, disciples. Pero pagka sinabi mong apostol o apostle, iba na. Hindi na lang sila sumusunod, sila na din ay isinusugo. Hindi na lang sila nakikinig, sila na din ay nagsasalita ng mabuting balita. Level up na ng pagiging disipulo ang pagiging apostol. Ngayon po, nakikinig kayo sa misa. Ang tawag sa inyo'y disipulo. Pero mamaya, sa pagtatapos ng misa, sasabihin ko, humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Kayo naman ay magiging mga apostol, one who is being sent. At sa ating ebanghelyo, papaalalahanan tayo ng Panginoon, paano ba maging apostol? Habilin niya, sa iyong pagiging apostol, hindi ka lang turista, hindi ka lang biyahero, hindi ka lang manlalakbay. Sa iyong pagiging apostol, ikaw din itatawaging misyonero, misyonera. Kapag ka po kayo ay bumabiyahe, una, nahahanapin sa inyo ay ang inyong mga ID. Sino ka? Saan ka nang galing? Bakit ka nandito? Yan ang tanong sa immigration. Babiyahe ka. Hahanapin sa iyo ang iyong identity. Kung minsan tayo pagka magbabiyahe, hindi pwedeng makalimot sa ID. Kasi nandyan ang discount ninyo pag kumakain sa restaurant. Ang ID, importante.
Kasi passes nyo yan para makapasok sa iba't ibang establishment. Identity, importante sa biyahe. Sino ka? Saan ka nanggaling? Anong pinag-aralan mo? Pero sa pagiging misyonero, medyo kabaligtaran. Sa pagiging apostol, si Jesus ang pinipili niya, hindi lang yung background mo, kundi yung puso mo. Yung 12 apostol, karamihan sa kanila ay mangingisda. Ang iba, tax collector at makasalanan na kilalang kilala. Kung sila ay magsasalita sa harap ng maraming tao, sasabihin ninyo, sino ba yan? May pinag-aralan ba yan? Sino siya para manguaral at magturo sa amin? Pagkat yan po yung naranasan ni Prophet Amos sa unang pagbasa. Taga-Southern Kingdom, nangaral sa Northern Kingdom. Yung mga propeta noon nangangaral para may koleksyon. Yung mga propeta